Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 6, 2026, Sabado ng ikasyam na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, chapter 4, verses 1 to 8. Pinakamamahal, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, ngunit kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay at sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa bahaging ito ng ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Naglalaman ito ng talagang pamamaalam. Nalalapit na ang kanyang paglisan sa mundong ito. Pero sabi, maganda po yung bahagi dito na sabi, dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya at kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. Napakagandang mga salita na binibigkas ng isang taong papanaw na sa mundong ito. Lahat naman po tayo ay papanaw, iba't ibang halang minsan ng paraan o pagkakataon kung paano tayo papanaw. Pero dito nga, gandang halimbawa na dapat nating tularan na bago man lang tayo pumanaw sa mundong ito, ano ba ang ating maipapamana? Ano ba ang ating iiwanan sa mga taong ating pong sa mga taong ipinagkatiwala sa atin? Ano ba? Sa inyong mga magulang, ano ba ang maipapamana ninyo? Kayamanan, pera, sa mga kaibigan po ninyo, ano bang maaalala nila sa inyo kapag kayo ay lumisan na dito. Minsan maganda rin isipin natin yan at magkaroon tayo ng self-evaluation. Paano nga ba tayo nabuhay sa mundong ito? Ilan ba ang naimpluwensyahan natin maging mabuti? O ilan naman ang mga taong napasama dahil sa ating mga pinakita at mga halimbawa sa ating mga pagtuturo. Kaya napakahalaga talaga na nagkakaroon tayo ng pagninilay o self-evaluation na sa ganun makita din natin yung direksyon na ating pong tinatahak dahil araw-araw naman may pagkakataon para bumawi, may pagkakataon para maging mabuting halimbawa. Lalo na sa mga bagong henerasyon. Kaya maganda rin sinabi na ituro mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Pero talaga ang salita ng Diyos ay tumutugma sa anumang panahon, sa anumang pagkakataon. Kahit sa kaguluhan natin ngayon, di ba? Lagi natin naririnig, gusto marinig, isinisigaw natin katotohanan, gusto natin malaman ang katotohanan, pero marami pa rin talaga ang pinipiling mamuhay sa kasinungalingan.
Pero diyan papasok itong sinasabi ni San Pablo na ipangaral natin ang salita ng Diyos dahil si Kristo ang katotohanan at lahat ng sinasabi ni Kristo, lahat ng aral niya ay para sa ating ding ikaliligaya. Pero muli, no, sana mapagnilayan din natin habang may panahon pa tayo sa mundong ito. At pagdating ng araw, sana tayo rin ay maputungan ng korona ng pagtatagumpay. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyong pong lahat.